Isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Ngayon nga po ay nagbalik kami dito sa pinapagawang bahay para kay Tatay Jesus upang magpatuloy ang paggawa ng bahay niya. Nabuong akala nga ni Tatay Jesus tapos na ito at nagulat nga siya sa pagdating namin kasi nakita niya yung bed frame with foam. Wow! At sa isip siguro ni Tatay Jesus, excited na ako higaan yan. Panigurado magiging maayos nga ang tulog ni Tatay Jesus dito. At yun nga, marami pang ang gagawin. Katulad nga ng kusina niya para hindi na siya pupunta sa dati niyang lutuan. Hindi nga niya in-expect ito kaya labis ang saya niya habang ginagawa ito. At isa pa nga po pipinturahan din natin ang bahay niya para nga mas lalong tumibay ang mga plywood. So ayan yung bahay niya, katukoy natin si Tatay din sa bintana niya kasi may ginagawa dun si Tatay rin eh. Dito tayo kakatok. Tao po! Mata po! Ayun! Ayos na ayos yung bintana ni Tatay, no? Bawal nga lang po ito, baka kasi masira. Si Tatay. Kamusta Tatay ang pagtulog mo sa bagong bahay mo? Ako po, ang gandang tumulog. Ayos ah. Diba? So napansin ko po ay inaayos na ni Tatay yung loob niya pero di pa naman yung mismo yung ayos ng bahay niya kasi may lalagay pa tayo doon. Ito, pakita ko sa inyo yung loob. Ayan. So nilagay ng Tatay doon yung kanyang mga mantika. Ayan, sabit-sabit na si Tatay dyan, oh. Pero mamaya ilalagay natin yung bed frame niya. Kulay ba gusto mo ditong kurtina tayo? Ha? Dilaw. Gusto mo dilaw? Oh, sige. Ang tulugan mo ay kama. Pum! Ano Tay? Mas lalong masarap ang tulog mo yan. Ako, kakainin kayo ng kama. Grabe sa Tatay Jesus ah. Yung pinakanlababo niya dito lalagay po natin. So ito ay kukubera na rin ng plywood para dito ilalagay ni Tatay Jesus yung pinaka niya, mga gamit panluto. Dito na rin siya magluluto at dito na rin siya maghuhugas. So ito ay extension na lang ng bahay niya, yung luma niyang kusina. Mas gaganda po at magiging maayos din at di na siya lalabas pa para pumunta dito. Dito na rin siya magluluto o kakain. So ang gagawin naman natin ay pintura naman ng bahay ni Tatay Jesus. Maya-maya nga lang ay handa ko na yung pintura, hinalo-halo ko na nga para mas masaya. Apple green nga pala napili nating kulay para nga malinis tingnan at mas lalong gumanda. Naalala ko ngayon nabasa ko sa FB na yung mga dibalding pintura raw may lamang pera. What if bumili ako ng 100 pirasong pintura di marami akong kwarta. Habang hinahanda ko nga yung pintura, tinatanggal naman ni Tatay Jesus yung mga gamit niya para mamaya ilalagay na lang natin yung linoleum niya. Sinimulan ko na nga magpintura sa una nga masaya pero habang tumatagal nangangawit na. Pero sobrang ako nag-enjoy dito dahil yung dati niyang bahay na pag-iba na, ngayon maganda na at pinipinturahan pa. Aww. Kaya sobra ako nagpapasalamat sa mga sponsors natin na lagi na riyan para sumuporta. Sa una nga talaga, hindi mo ba ma-appreciate yung pintura kasi sinisip-sip yung plywood. Bali nga 3 coat ang gagawin natin dito para mas lalong gumanda at lumabas ang kulay nito. Hindi po tayo eksperto sa pagpipintura, baka po mamaya may mag-comment naman yung ginagawa ko. Ang mahalaga lang naman ay mapinturahan at mapaganda ang bahay ni Tatay Jesus. Sa pangalawang coat nga medyo lumilitaw na ang kulay niya. Pero yun nga mas maganda kung papangatluhan pa. Habang nga tayo nagpipintura kasabay na rin ang paggawa ng kusina. At maya-maya lang napadaan yung kapitbahay ni Tatay Jesus. Nagulat sa nakita. Dahil nagandahan nga sa bahay niya. Maganda! Tuwan-tuwan ta ang matandang Jesus. Ang ganda ng gawa ninyo. Nagkulang nga yung plywood kaya agad akong pumunta sa butika. At after kong makabili, sinumulan ko na nga rin paglalagay ng linoleum. Unti-unti na nga natin nakukumpleto mga kakailanganin sa bahay. May kasabihan nga, malayo pa, pero malayo na. Hindi ko nga rin ito magagawa kung wala kayo. Dahil isa rin po kayo sa dahilan kung bakit nagagawa ko yung mga ganito. Hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyong lahat. Sa bawat panonood nyo ng mga vlogs ko, pag-share at pag-like ay napakalaking tulong po nun.
Sinara ko nga muna yung pinto para sorpresa. At ito na nga ang resulta. After ko nga malagyan ng linoleum, sinunod naman po namin ang paglalagay ng kama. Saktong-sakto nga lang ito sa loob ng bahay ni tatay. Sobrang tuwa nga ni Tatay Jesus habang pinapasok ito sa kanyang bahay. Talagang hindi pa rin wari siya makapaniwalang nangyayari ito sa kanya. Matapos nga namin malagay, nagkaroon ng problema. Hindi masara ang pinto. Kaya agad din nilipat ang bisagra sa harap. At ayun, nasolusyonan nga agad. Nilagay na po namin yung kama ni Tatay Jesus na galing kay Ma'am Betty. Kaso nga lang problema natin ay hindi masasara. So mag-a-adjust itong ating pinto. Ang mangyayari parang ganito sa bintana palabas. So, tatanggalin na natin yung bisagra dito. At papasok yung lalabas yung pintuan. Yun lang ang tamang solusyon doon. So pinulang. Pero walang man yan. Walang issue. Tanggalin na lang natin to. Bisagra. Ang ganda na So yan, tanggalin nyo. Yung kusina na gagawin. Kay Tatay Jesus. After nga ng ilang oras, natapos na ang kusina. Kaya agad kong pininturahan at habang ang tumatagal, lalong sumasarap. Parang iba yun Habang tumatagal, nasasanay na ako magpintura. Sa dami ba naman talsik ng pintura sa mukha, di pa magamay. Isa nga rin pala ito sa achievement sa sarili ko. Dahil nakagawa nga tayo ng bahay na ganito. Although taga-assist lang ako, iba pa rin yung experience na nagawa ko. Maya-maya nga lang ay biglang umulan. Hindi ko pala napinturahan ng pintuan. Kaya sa sunod na lang, kasabay na rin siguro ang pagbili ng mga gamit. At muli po, nagpapasalamat po ako sa ating mga sponsors na simula una hanggang ngayon, sumusuporta. Kina Ma'am Betty, Ma'am Rosel, Ma'am Lourdes, Ma'am Cecil. Maraming salamat po. At sa mga nais mo mag-avail ng ating PB Team t-shirt, mag-message lang po kayo sa Ren Vlogs. Thank you and peace out.